Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong napakatinding revelasyon dito si Crispin Boyeng Remulla. At dito ay sinabi niya na napakatindi pala ng testimonya nitong alias Tutoy sa isyu ng nawawalang mga sabungero. At hindi lang yan mayroon palang voucher na 500,000 sa bawat isa na madali na mailigpit, sa bawat isang mailigpit na ahente o itong opisyal ng mga grupo ng sabungero na ito. At sa mga medyo walang kwenta ay konti lang, parang nakapattern sa tukhang ang ginagawang pang-ano nito, pang-burger sa mga ahente ng tinatawag na mga sabungero. Kaya sa karagdagang detalye, atin na panuurin ang balita courtesy ng ANC with Karin Davila. Ano po ba ang papel ni alias Totoy sa sindikato? Kumbaga sa operasyong ito, what was his role? Katiwala siya. He's a trusted person. He was a trusted person of the principals of one of the Kaya alam niya lahat to the extent na may access tayo sa dokumento na ginagamit ng mga to. Kasi ultimo ang pagpatay yan, Karen, sasabihin ko sa iyo ngayon, may voucher pa na binibigay para maasigin ng pera yung mga pumapatay na naatasang pumatay ng mga to. Naku, grabe mga kababayan. Matinding revelasyon talaga ito ni alias Tutoy. Dahil dito, hindi ito nalalaman noon sa hearing noon 4 years ago sa Senado tungkol dito sa mga sabungero, ay hindi na-mention na mayroong voucher or bayad na 500,000, 500,000 sa bawat mataas na opisyal ng sabungero na nililigpit or ginugurgur nila. Katulad kay, sino ba yun? Yung nauna, nakalimutan ko ang pangalan, Lasco yata. Ayun, 500,000 yun. Kaya parang nadisinyo sa tukhang diba? Kasi 2020 to nangyari. Ang tukhang ay umabot din yata ng 2020, diba? 2019, 2020. Kaya parang na-pattern siya sa tukhang na mayroong mga reward money. Kaya marami ang nagba-bounty hunter. Kaya pala marami ang nawawala na sabungero dahil mayroong bayad sa bawat isa na mailigpit. Grabe naman ito. Napakatindi. Napakatindi mga kababayan. Mga Golden Boy, mas grabe. Parang tukhang lang, di ba? Kaya grabe ang panahon na yun, ang administrasyon na yun. Lahat ay dinadaan sa mga bayad-bayad para maggurgur ng mga kalaban sa negosyo or kalaban sa politika. Grabe. Napakatindi. Balik tayo kay Crispin Remulla. May voucher para to prove na pinatay mo at may bayad ba kapag binigay mo? May bayad. Kalating milyon sa bawat ulo na pinatay nila. Kalating milyon. Tsaka yung mga ibang kasama dito, hindi pa natin napapahuli. Papahuli pa natin. At ang maganda lang dito, simulan namin ang kasong ito nung hindi pa Chief PNP si General Torre. Kami ni General Torre nag-uusap po dito. Yeah. Kasi yung mga mabibigat na kasyong ganito, urungan na lang ito kasi marami makakarinig. At kung lumabas nga sa media ito, medyo nag-worry ako. Pero sabi ko, ito wala na tayo magagawa. So, pwede na pag-usapan hanggat sa kaya na hindi makukompromiso ang mga kaso laban dito sa mga salarin na pumatay na mahigit isang taong tao na gusto nilang ibaon lang sa limot dahil sa dami ng pera nila. Ayan, so klaro mga kababayan na hindi lang 34 kasabungero. Noong panahon ni Digong ni Bato sa hearing sa Senado, sinabi na 34 ang nawawala. Hindi pala 100 mahigit ang nawawalang sabungero na nawawala sa parehong panahon. Kaya ibig sabihin, isang operasyon lang yon. At meron palang bounty money na napakalaki kasi napakayaman nga ng korporasyon na yan, kung sino man yan, na mga grupo. Kaya dito siniguro na ni Boyeng Remulla ng DOJ, sinigurado na nila na malakas yung kanilang ebidensya. Iniipon mo na nila bago magsampa ng kaso dahil kung mahina ang ebidensya ay ma-whitewash naman ito dahil magagaling ang attorney ng mga sabungero.
Amegdat, magagaling ang attorney ng mga kalaban nitong mga sabungero. Itong tinuturo na mga alpha male, alpha female. Mayayaman yan na grupo at malalakas. Sinabi ni Boying Remulla na matindi ang kalaban at hindi basta-basta. Kaya kailangan ng matibay na ebidensya, maglikom muna ng mga matitibay na ebidensya na hindi kayang ma-whitewash ng magagaling na mga attorney nitong mga alpha male na tinatawag, alpha female na nagpaligpit sa mga sabungero. Kaya grabe, tindi talaga. Ngayon ko lang ito nalaman na mayroon palang 500,500,000. Kung dalawang maligpit mo, 1 million, milyonaryo ka na Kaya pala mismo mga nakasuot ng uniforme, alam nyo na kung sino ang dumukot sa mga ito. Kasi nga 500,000 mas malaki pa sa tukhang Inoon sa tukhang ano lang yata 10,000, 100,000. Yung 1 million sa tukhang ay yung naman kalaban talaga sa politika na matindi, na matataas na opisyal. Kaya 100,000, 100,000, yung 1 million sa tukhang ay yung naman kalaban talaga sa politika na matindi, na matataas na opisyal. Kaya itong grabe ito. Kaya nga nagiging hot issue ito ngayon natatabunan, pati ang mga BP Sara issue, natatabunan ito. Sa bungiro talaga ang hot issue ngayon dahil sa panahon na ito ay mukhang meron ng makukulong. Alright, balik tayo dito sa panayam ni Karen Davila at Crispin Remulla sa ANC Digital News Channel. Oo. Ngayon, Secretary, si alias Totoy has said he fears for his life and his family's. What has the government done already in terms of security? Under the care of one of our people that we trust. Ang mahalaga, Karen, yung trust ng tao sa amin, na nagtitiwala siya sa amin na hindi namin siya pababayaan. Kaya kung ano setup ang gusto niya, sumusunod kami if that is the best way to protect him. Kasi nga, sometimes you have to give it to the person to trust his instincts about life. Kaya, basta we do our best to cope with the needs for his security. Yeah. Now, Secretary, would you consider this case, because there's 3 years to go with the Marcos administration, would you consider this a landmark case, let's say, for the DOJ, if you are able to find the bodies and solve and put those responsible to justice? Kasi malaki ito Landmark to, Karen. Hindi lang ito sa amin ngayon. This is a legacy that we will give to the Filipino people. Na hindi tayo nag-give up ng pag-asa para sa justisya. We will fight for justice, whatever the cost and whatever what it entails. Kung ano ang kinakailangan namin gagawin namin para magkaroon ng justisya ang ating bansa. All right. Now to close, peace and order this administration's been criticized for peace and order. You have critics saying that this administration is soft. And the DOJ has announced recently that you actually have a higher conviction rate compared to past administrations. Pag-usapan natin yun, ano bang nagbago? Ano bang conviction rate po ng DOJ ngayon at legacy rin ito ng gobyerno? Kasi currently came up with the new standards para sa prosecution of cases. We are now mandating our prosecutors and law enforcers to work together. And we have been training them for this. Kasi nung araw, Karen, nung nag-practice pa ako dito ko awang-awa sa gobyerno. Pagka magaling yung abogadong lalaban sa prosecution, sandali-sandali tapo ng kaso o kaya talo ng talo ang gobyerno. Kaya ngayon, pinapatibay natin ang kaso bago natin i-file. Ayan, so ito pala ang napag-aralan na pala ni Boying ang palaging nangyayari noon sa DOJ na palagi silang natatalo. Dahil magagaling nga ang attorney nitong mga iskalawags, di ba? Nitong ang prosecution ay parang ang DOJ. At yung mga kalaban ay yung gumagawa ng mga katiwalian at mga krimen. At karamihan daw ay napawalang sala dahil nga mahina ang ebidensya ng DOJ. Kaya ngayon, pinag-aralan ni Crispin Remulla kung paano i-counter ito.
na talagang maparusahan itong mga katulad nitong mga nasa likod ng nawawalang mga sabungero, kawawa. Kahit mga estudyante, mga elementary, alam nilang nangyayari sa ito sa nangyayaring pagkidnap, pagdugot at pagtapos sa buhay nitong mga kawawang mga sabungero. Naghanap buhay lang tapos grabe naman, ililigpit ka agad. Grabe, walang mga konsensya talaga yung nasa likod ng nagaganap na ito. Kaya tama lang ang stand ni Crispin Remulla dito, mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Tama ba ang ginawa ni Crispin na hindi ka agad padalos-dalos sa desisyon na mag-ipon muna ng mga matibay na at konkretong ebidensya? Naku, talagang ako ang kinabahan dito sa mga tinuturo. Yung alpha female, alam nyo yun, di ba? Yung sikat na artista, tinuturo. Yung mayamang chick, tinuturo din. At iba pang matataas na opisyal ng kapulisan. Sabi, meron pa daw NBI, tsaka sa gobyerno, LGU, public officials. Naku, napakarami palang involved niyan. Naku, grabe pala. Grabe pala ang ano na to. Hindi lang pala pugo ang nangyari nung panahon ni Digong. Hindi lang tukhang. Meron pa pala itong sabungero issue na to Ang laki-laki pala ng ano na to. Ang laki-laki ng problema na to. Tapos hindi na bigyan ng solusyon noon. Alright, so pag-comment na lang mga kababayan sa inyong mga saloobin tungkol sa mga nawawalang sabungero. Medyo lumilitaw na ang ang liwanag ng araw dito. Grabe.